college student si Fe nang makakita siya ng singsing sa daan pa uwi. May kaya ang pamilya ni Fe kaya nakapag-aral siya sa isang magandang paaralan. Sa kabila ng kakayahan ay pinulot pa rin ni Fe ang singsing na nakita sa daan dahil maganda ito at tingin niya ay gawa ito sa totoong ginto. Ngunit lumipas ang ilang buwan ay unti-unting lumabas ang totoong kulay ng singsing. Isa pala itong peking ginto. Kaya inis itong inihagis ni Fe sa damuhan malapit sa kanyang paaralan. Tsa, fake ring. Ang ganda mong tingnan pero peki ka pala. Diyan ka na nga. Kahit anong ganda mo, hindi kita pupulutin muli. Saad ng dalaga at mabilis na lumayo sa lugar kung saan inihagis ang singsing. Samantalang isang babae naman ang umupo sa damuhan nang makaalis si Fe. Habang nagpapahinga ay napansin ng babae ang kagandahan ng langit. Mabilis na humiga sa damo ang babae at napangiti nang makita ang buong kalangitan. Oh wow, ang ganda. Kasing ganda ko. Biro ng babae sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay lumapit ang iba pang kababaihan at lumapit dito. Hey Ana, bili mo nga kami ng tubig. Come on, bilis. Napatayo kaagad ang babae at tipid na ngumiti sa mga ito. Oh, yeah, sure. Pero akin na ang bayad. Wala akong pera ngayon eh. Di pa ako binigyan ng tita ko. Okay, fine. Alright, here. Buy one for you too. Napangiti lalo ang dalaga sa narinig. Alam niyang ginawa siyang alila ng ibang kaklase. Ngunit okay lang ito para sa kanya dahil binibigyan naman siya ng mga ito ng pera. Isang working student si Ana sa kanilang paaralan at alam ito ng kanyang mga kaklase. Hindi naman niya ito ikinahiya dahil totoo namang kailangan niya ng tulong financially ng kahit sino. Matapos makabili ng tubig ay umalis na ang mga babae at naiwan muli si Ana sa damuhan. Humiga muli ang dalaga sa damuhan at napansing may masakit siyang nadaganan. Ouch! Ano to? Wika ni Ana at mabilis na umupo, sabay dukot sa isang bagay na nadaganan. Oh! Wow! Sing-sing? OMG! Ang ganda! Masayang wika niya at mabilis na tumayo dahil akala niya ay naiwan ito ng mga kaklase. Guys, may nawalan ba sa inyo ng singsing? Sigaw niya sa mga ito. Nagtaka naman ang mga babae at mabilis na umiling. Tumango naman si Ana at umupo muli sa damuhan. Wow, kanino kaya to? Ang ganda naman para iwan lang dito. Siguro mayaman ang may-ari nito pero nagsawa na. Well, sa bagay, mayayaman naman ang mga tao dito, except me. Oh well, akin ka na lang ha. Isusuli na lang kita kapag may naghanap sa'yo. Totoong gold ka kaya? Pero bakit parang kumukupas ka na? Wika niya na para bang tao ang kanyang kausap. Masayang tumayo si Ana at pumasok na sa kanyang susunod na klase. Pag-alis ng dalaga ay hindi niya napansin ang isang magandang sasakyan sa di kalayuan na parabang nakasubaybay sa kanya. Napangiti na lamang ang isang tao habang nakatitig sa dalaga na papalayo sa damuhan. Okay, let's go Manong. Late na ako sa meeting ko. Wika ng lalaki at tinapik ang sariling driver. Opo, sir. Lumipas pa ang ilang buwan ay napansin ni Ana na kumukupas palalo ang singsing. Titig na titig ang dalaga dito at napabaling habang nakahiga muli sa damuhan kung saan niya ito unang nakita. Kaya ka siguro iniwan ng amo mo dito dahil fake ka. Sa bagay, uso na ngayon ang fake na parang totoo. Ang dami nga sa merkado eh. But anyway,
ikaw ang unang singsing na lumapat sa hintuturo ko, kaya I'll treasure you. I don't care if you're fake. I will love you pa rin. Kinikilig pa si Ana habang hinahalikan ng singsing at tumayo na para umalis sa lugar. Graduating student si Ana sa taong iyon, kaya labis ang kanyang pagsisikap upang makapagmarcha at makuha ang certificate na matagal na niyang pangarap. Para namang naging lucky charm naman nito ang suot-suot na singsing dahil sunod-sunod ang magagandang kaganapan ng kanyang buhay. Makalipas lamang ang ilang buwan. Nakatanggap ng malaking pera si Ana galing sa kanyang paralan bilang pangaral at nakatanggap rin siya ng certificate kung saan pwede na siyang magtrabaho matapos ang graduation day. Yay! Congratulations to us, Lucky Charm! Kung hindi dahil sa iyo, hindi ito mangyayari sa akin. Ikaw ang nagdala ng swerte sa akin and of course, my hard works too, no? Masayang wika ni Ana at hinalikan ng ilang beses ang singsing. Araw na ng graduation ceremony ni Ana at sa wakas ay natanggap na niya ang pinakaasam-asam na certificate bilang patunay na isa na siyang degree holder. Maya-maya pa ay pinatawag si Ana ng kanyang dean dahil may nais itong ipakilala sa kanya. Congratulations, Ana! Masayang wika ng kanyang dean. Oh, thank you po, ma'am. Salamat din po sa inyo. Ang bait ninyong dean simula first year hanggang fourth year ko dito. Ay naku, you are such a sweet lady. Oh, by the way, siya si Mr. Markin, CEO ng real estate company. Sa kanya ka magtatrabaho kung kailan mo na naisin. Nakitaan kaniya ng potential, lalo na sa mga grades mo. Isa din si Mr. Markin sa nagbibigay ng scholarship dito sa school. Biglang tumayo ang isang lalaki na nasa likuran ng dean at humarap kay Ana na may ngiti sa labi. Nice to finally meet you, Miss Ana. Congratulations. Wika nito, sabay lahad ng kanang kamay. Napasingap naman si Ana matapos magsalita ang lalaki. Oh my gosh, ang gwapo niya. Saan ba to galing? Parang isang anghel itong nasa harap ko. Para bang bumaba ito sa langit at nakipag-usap sa akin. Sa isip ni Ana at napaubo naman bigla ang kanyang dean. Kaagad namang tumayo ng tuwid si Ana at tinanggap ang kamay ng gwapong lalaki. Oh, thank you Mr. Markin. Salamat po sa pag-sponsor sa amin. Oh, no problem. Here's my calling card. You can call me kung kailan mo gusto magsimulang magtrabaho. Nakayukong tinanggap ni Ana ang calling card ni Markin at tumungo ng marahan. Huminga ng malalim si Markin at napangiti sa nakita. Alright, aalis na ako. May meeting pa ako. So, Ana, see you when I see you, okay? Oh, yes. See you when I see you, Mr. Markin. Naku, nakita mo yun? Ang gwapo niya, no? At ang bata pa. Ang ganda pa ng boses. Bulong ni Ana habang kinagat-kagat ang singsing. Natatawa na lamang si Markin habang papasok sa kanyang sasakyan. Isang buwan ang lumipas matapos ang graduation ceremony ni Ana. Nagdesisyon siyang puntahan ang address nang nakalagay sa calling card ni Markin. Nagdadalawang isip pa si Ana dahil nahihiya siya sa lalaki at aminado siyang attracted siya sa gwapong si Markin. Nasa labas pa lamang siya ng building nang makita ang lalaking lihim niyang nagugustuhan. Nakita naman siya ni Markin at kumaway pa ito sa kanya. Oh my gosh, huli na para umatras. Nakita na niya ako. Bulong ng dalaga at nahihiyang kumaway pabalik sa lalaki. Oh, nice you're here. Akala ko matatagalan pa bago kita makitang muli. Magiliw na wika ng gwapong si Markin. Yes sir, I'm here.
Finally, nahiyang sagot ni Ana. Natatawa na lamang si Markin at pinapasok siya sa loob ng kumpanya. Lihim na kinikilig si Ana dahil ramdam niyang magaan ang loob ng amo sa kanya. Para siyang isang importanteng tao na kailangan alagaan. Pagpasok sa opisina ay nagulat si Ana dahil napag-alaman niyang sekretarya ang kanyang magiging trabaho at kasama niya palagi ang mayamang si Markin. Naku Lord, salamat sa blessings. Bukod sa nakapagtapos, may magandang trabahong naghihintay. At saka, makakasama ko pa ang gwapong si Sir Markin? Naku, ano na naman po ang kapalit nito? Nagkakatakot pa naman maging masaya ng husto. Sa isip ni Ana at nagulat nang biglang lumapit sa kanya ng husto si Markin. Ana, are you okay? Nakatulala ka dyan. Oh, yeah. Opo, Sir Markin. Na-overwhelm lang po ako. Thank you so much. Masyado naman ata akong blessed dahil automatically hired na po ako sa inyo. Matagal ka nang hired sa puso ko, Ana. Bulong ni Markin at hindi ito gaanong narinig ni Ana. Po? May sinasabi kayo? Yes. What I'm saying is, you deserve all of this. Kitang-kita ko kung gaano ka kabait at focus sa pag-aaral. Oh, paano nyo naman po nalaman? Remember, isa ako sa nagbibigay sa inyo ng scholarship. But anyway, from now on, you'll be working with me. Don't worry, hindi ako magiging masungit na boss mo. Natatawa na lamang si Ana at mas lalo pang nahulog sa gwapong si Markin. Lihim namang natuwa ang binata at nagsimula ng magplano kung paano niya sasabihin sa babae ang kanyang sekreto. Mabilis lumipas ang buwan at kagad naging close ang dalawa. Makulit at mapagbiro si Markin sa tuwing sila lang dalawa lamang ni Ana sa opisina. Ngunit seryoso naman itong tao kapag may iba silang kasama. Samantalang si Ana naman ay bagamat seryoso sa kanyang trabaho bilang sekretarya ni Markin. Hindi pa rin nito maiiwasan ang kiligin tuwing kinukulit siya ng amo. Hanggang sa isang araw ay nagulat lamang si Ana nang yayain siya ng amo sa isang intimate dinner. Wait! Seryoso kayo, Sir Markin? Kakain tayo sa labas ngayon na tayong dalawa lang? At bakit naman intimate dinner? Natatawa ngunit kinakabahan na tanong ni Ana. Ayaw niyang mag-isip na kahit ano, ngunit malakas ang kutob niya na type rin siya ni Markin. Oh, why? Ayaw mo? Pwede ko namang i-cancel yun. Oh no, hindi po. Ano ka ba? Gusto ko syempre. Well, sa tagal ko nang nagtrabaho sa iyo, ay ngayon mo lang ako niyaya, no? Kung alam mo lang, dream come true ito para sa akin. Talaga? Well, mabuti naman kung ganun. Ana, matagal ko nang napapansin yung suot-suot mong sing-sing. Saan mo yan nabili? Oh, ito ba? No, I didn't buy this. Nakita ko lang ito isang araw sa damuhan kung saan ako nagpapahinga. Feeling ko, student rin ang may-ari nito dahil nasa loob ako ng campus noon. Oh, that's nice. It fits you nicely. Simple yet elegant. Yeah, I love this ring. Pero Sir Markin, piki ho ito. Yeah, mahal ko ang sing-sing na to kahit fake siya. Hindi naman kasi yun importante sa akin. Nililinisan ko siya araw-araw at hindi binabasa ng tubig. Sa ganun ay hindi pa rin mahalata na di ito tunay. Pero wala naman akong paki kung malaman nilang fake itong sing-sing na suot ko, no? It all depends sa nagsuot. Oh, I see. Napangiti ng malawak ang lalaki at hinawakan sa unang beses ang kamay ni Ana kung saan naroon ang sing-sing. Okay, let's have dinner. May sasabihin ako sa iyo.
Oh, okay. But you can tell me. Pwede mo namang sabihin sa akin. No, later Ana. Promise, sasabihin ko sa iyo ang sekreto ko. Ngunit bago ko ito sasabihin, may itatanong muna ako. Napailing na lamang si Ana dahil sa naging sagot ng amo. Hindi maiwasan ni Ana na hindi kabahan, lalo na at sila lang dalawa ang kakain sa labas. Matapos ang ilang trabaho ay hindi na umuwi si Ana sa kanyang tita at ganoon rin si Markin. Sabay silang pumunta sa isang mamahaling restaurant malapit sa kanilang kumpanya. Pagdating doon ay may nag-abot ng bulaklak kay Markin at agad ring umalis ang lalaki. Ngunit ikinagulat ni Ana ay unti-unti itong binigay ni Markin sa kanya. Wait, for me sir? Yes, for you. You deserve some flowers. Oh, thank you. You know, first time kong makatanggap ng bulaklak. Thank you talaga. Oh, that's great. Masaya ako. Ako pala ang unang nakapagbigay sa iyo ng bulaklak. Sana ako na ang huli. Po? Oh, nothing. Okay, mag-order ka na para makakain na tayo. Ikaw ang bahala sa kakainin natin ngayon. Dumadagong-dong ang kaba sa dibdib ni Ana. Ramdam niyang may magandang mangyayari sa kanya sa oras na iyon. Ilang sandali pa'y dumidilim na ang paligid at unti-unti na niyang nakita ang kagandahan ng buong lugar. Nais mapaiyak ang dalaga sa saya, ngunit nahihiya naman siya sa kanyang kasama. Matapos makapag-order, ay dumating rin kaagad ang kanilang pagkain at tahimik silang kumain habang nakikinig ng magandang musika na pinatugtog mismo ng kanilang harapan. Naku, sir, kailangan pa ba talaga ng violin? Nagkakahiya kasi. Bulong ni Ana sa binata. Oh, it's okay. They love what they're doing. Nagustuhan mo ba sila? Oh yeah, of course naman po, sir. Ang ganda at romantic ng dinner natin. Oh no, I mean so romantic. You know, the ambience. Ngumiti muli si Markin at dahan-dahan na tumayo sa harap ni Ana. Napatigil naman ang dalaga at agad uminom ng tubig sa baso nang ilahad ng lalaki ang kamay nito. Can I have this dance, my lady? Huh? Pero, please, may sasabihin lang ako sa iyo. Nanginginig ang tuhod ng dalaga habang tinatanggap ang kamay ng amo. Unti-unti silang sumayaw at inilapit ni Markin ang bibig nito sa tenga ni Ana. Huwag ka sanang magalit sa sasabihin ko, Ana. Pero matagal na akong may gusto sa iyo. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng guts na sabihin sa iyo. Napasingap si Ana sa narinig at napatitig sa gilid ng muka ni Markin. I like you, Ana. I really do. Nais kong malaman mo na hindi kita minamadali dahil handa akong maghintay kung kailan mo rin ako magugustuhan. I'll wait. Sir Markin? Hey, you don't need to answer me or say anything. Okay na sa akin na nasabi ko sa iyo ang nararamdaman ko. Kailan mo nalaman na gusto ninyo ako, sir? Well, when you were in college. Funny to think, pero totoo. Nagkagusto ako sa iyo noong college ka pa lang. Huh? Oh my, ibig sabihin, crush mo na ako noong nagkagusto ako sa iyo? Huh? What do you mean? Napatawa ng mahinhin si Ana. Ang totoo niyan, I crush din kita, sir. Remember, nung pinakilala tayo sa isa't isa ni Dean? Na love at first sight ako sa iyo noon. You mean? Natatawa na lamang si Markin at niyakap ang dalaga. So, tayo na ba? Or dadaan muna ako sa butas ng karayom para maging akin ka? No, ikaw talaga. Hindi na yon kailangan.
Nakilala na kita, Sir Markin. Months are enough, really. Well then, you're my girlfriend now and I'm your boyfriend. Akin ka lang at sa'yo lang ako. Naku naman. Alright, oo na, Mr. CEO. Nagkakahiya naman sa'yo. Sabay na lamang silang natatawa sa isa't isa. Ngunit, agad ring napatigil si Markin at seryosong huminga ng malalim. May isa pa pala akong sasabihin sa iyo. Tungkol ito sa sekreto ko, Ana. Ha? Sekreto? Kinakabahan man si Markin ay dahan-dahan nitong itinaas ang kamay ni Ana at hinubad ang singsing. This ring is mine. Ano? Yeah, it's true. This fake ring belongs to me. Naisip ko kasi isang araw na hanapin ang babaeng mapapangasawa ko through this ring. Actually, may nakapulot na nito dati. But she threw it away nung malaman niyang piki ang singsing. At nakita mo ito kung saan niya ito iniwan. Pero paano mo nalaman na nasa ibang kamay na ito? You're a busy person, Markin. Huwag mong sabihin na nakasubaybay ka kaagad sa babaeng yun at sa akin. No, not really. Nilagyan ko ng detector ang ilalim ng singsing. Maliit ito at kahit sino ay hindi ito mapapansin. Nalalaman ko kaagad kung nasaan ito at nakita ko nga isang araw na nakuha ito ng babaeng nagngangalang Faye. I thought she's the one, but she threw the ring away. But you know what? I'm thankful. Dahil sa ginawa niya ay nakita mo ito. Simula noon ay sinubaybayan na kita. Hindi rin totoo na isa ako sa sponsor ng scholarship ninyo. Dahil mami ko mismo ang may-ari ng school kung saan ka nag-aral. What? For real? Yup. Oh my goodness, Markin. Dooy, sabay na napangiti ang dalawa at dahan-dahang nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi pa rin makapaniwala si Ana sa nangyari, ngunit masaya siyang malaman na si Markin ang itinadhana sa kanya. Hinalikan ng dalaga ang singsing at sinuot sa kanyang daliri. Ipinangako ni Ana na hindi niya ipagpalit ang singsing sa kahit anong mamahaling bagay dahil importante ito sa kanya. Lumipas ang ilang buwan ay tuluyan ng hiningi ni Markin ang kamay ng dalaga sa tiyahin nito. Nais ni Markin na maging asawa si Ana sa lalong madaling panahon. Kinikilig na lamang ang tiyahin ni Ana at agad ring pumayag sa nais ni Markin. Ikinasal na rin sila sa simbahan. Makalipas lamang ang isang taon. The end. Oh my kulay, what a lovely story. OMG. Alright, if you enjoy, please like, comment, share, and subscribe. Thank you my co-author, Rui Ann. Thank you all my subscribers and listeners. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.